Samantala, malapitang ipinakita ng AFP ang tindi ng pinsalang inabot ng resupply ship ng Pilipinas dahil sa pambobomba ng tubig ng China. Gayunman, tiniyak nitong tuloy ang resupply mission sa West Philippine Sea. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagkanda basag-basag ang salamin. Natuklap ang bubong at nasira ang dingding. Mistulang ang tinama ng malakas na bagyo ang Unay sa May 4, ang resupply vessel na Lunotter Cannon ng Chinese Coast Guard na magsagawa ito ng resupply mission sa West Philippine Sea nitong Sabado. Halos lahat ng bahagi ng barko nasira mula sa kusina sa tulugan ng mga crew. So ito yung billeting area niyo, sir. Nagkalat din ang mga nasirang gamit sa loob ng Unay sa May 4. Pati mga makakapal na kahoy na ito na nagsisilbing pose sa daanan sa gilid ng barko. Bumigay din sa lakas ng pagkakabuga ng tubig. Sir, anong sukat po nito? 4x4. 4x4 na. 4x4 na raw to, pero ayan bumigay pa rin. Sa lahat ng parte ng barko na nasira, itong bridge ang pinakanapuruhan. Nasira kasi ang kanilang CCTV monitor, mga camera, at ang mga navigational equipment. Gaya na lamang nitong GPS, radar, gayon din ang mga radyo at mga satellite phone. Kaya sa ngayon, hindi na muna ito mapapakinabangan. It's not seaworthy. No? Dahil nga, nakita nyo naman na talagang sirang-sira. Ang nasabing barko na may habang 46 meters at lawak na 7.29 meters ay inumpisahang gamitin nitong nakaraang taon lang sa iba't ibang humanitarian mission ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa resupply mission ng gobyerno sa Ayungin Shoal. Pero matitenga rin ito sa ngayon gaya ng iba pang Unay sa May. Inaayos rin natin yung Unay sa May 1. Nung nakaraan ay nagkaroon din ng mga damages. Nung nga pong kami ni Admiral Carlos ang sumakay, binangga kami sa likod. So may damage rin yung hindi ko masasagot yan. Pero tiniyak ng AFP na tuloy-tuloy ang resupply mission. Magtulong-tulong kami kung paano natin gagawin yung mga susunod na mga resupply missions such that maiwasan natin yung mga ganitong insidente na merong nasusugatan. Tuloy-tuloy po yung presence ng ating mga uniformed personnel dito sa West Philippine Sea at nababantayan natin yung ating sovereignty and our sovereign rights. Abangan ang susunod na kabanata. No, we cannot divulge. Mula rito sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.